Ikaw ba yung bagong sekretary dito? Yes po. Wala talaga sa itsura mo na sekretary ka dito. Dahil yung mga itsura mo, pampalengke lang. Alam mo, mas mabuti pa gumawa ka ng backup. Hindi naman po ako, as in, magaling gumawa po ng presentation. Binigyan kita ng maraming chance. Pero anong ginawa mo? Hindi pa rin nag-level up yung skills mo. Okay, tomorrow magre-report ka sa akin, ha? Okay, mag-interview tayo. Interviewin kita. See you. Nga pala, Marimar, yung kape ko ba? Pinatimpla mo na dun sa bagong sekretary. Excuse me, Francis. Hindi ako utusan dito, ha? HR ako dito. Kaya wala kang karapatang utusan ako na utusan yung secretary. Hoy, Marimar, baka nakalimutan mo. Dati ka rin sekretary. Ba yun yung trabaho mo dati? Tagatimpla ng kape? Excuse me. Inaamin ko, secretary din ako dati, pero noon yon. Alam mo naman na na-promote na ako at HR dito, di ba? Ganyan naman talaga kayo eh. Pag napopromote na kayo, malaki yung ulo nyo. Hindi sa ganon. Pero hindi kasi part ng trabaho ko yon. Good morning po, good morning. Sir, good morning po. Pasensya na po ha. Nalate po ako kasi pinagtimpla pa kita ng kape. Alam ko namang paborito niyo yung black coffee sa morning. Ikaw ba yung bagong sekretary dito? Yes po. Alam mo, wala talaga sa itsura mo na sekretary ka dito. Dahil yung mga itsura mo, pampalengke lang. Ay, Tsaka hindi ka ba sinabihan ni Marimar? Ha? Bago ako pumasok sa opisina, dapat nandito na yung kape ko. sir, pasensya na po kasi marami pong nakalinya doon. Nagtitimpla din ng kape. At saka, saktong-sakto nga sir, mainit-init pa to. Kaysa kung kanina, hinanda ko, di malamig na. So ganun, ako pa talaga mag-adjust. Dapat agahan mo pumasok. Tsaka, yung mga katulad mo, hindi na babagay dito. Nakita mo na, di ba? Pati yung mga kasamahan ko papangit na dumagdag ka pa. Sir, parang masyado mo naman po akong nilalait. Ginagawa ko naman po ng maayos yung trabaho ko eh. Talaga ba? Unang trabaho mo ba? Palpak na eh. Shh! Francis, tama na yan. Tigilan mo na nga yan. Sige na ako nakakausap sa kanya. Miss, huwag mo na lang yung pansin yung taong yan, ha. Ganyan talaga ugali niyan, eh. Kahit noon pa, di na nagbago. Siya, sige, gawin mo na lang yung trabaho mo. Sige po, mauna na po ako. Ibasa kasi ng tao na tumatandang paurong, eh. Francis, kumusta na yung pinagagawa ko sa presentation? Pala sir, tapos na po yung pinapagawa nyo. Pwede po pa-check na lang. Francis? Sabi ko, gumawa ka ng presentation yung maayos. Yung may impress yung kliyente natin. Ano to? Teka lang sir. Hindi yung ginawa ko sa client natin nakaraan eh. Kaya naman pala, hindi na bumalik yung kliyente na yun eh. Alam mo, Francis, di ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ilang kliyente lang nawawala, oh. Tapos hailan mo ako ng ganitong presentation? Kahit OJT magagawa to eh. Alam mo, kailangan ko ngayon to. I-revise mo yan. Sige po sir. Gagawin ko po ng paraan. Sige na. Tabi! Sir, pasensya na po ah. Siguro po medyo busy lang po si Sir Francis. No. Miss Eden, huwag mo nang pagtakpan yan. Matagal na nagtatrabaho dito yan, kaya kilalang kilala ko na yan. Alam mo, mas mabuti pa gumawa ka ng backup. Sir,
Hindi naman po ako, as in, magaling gumawa po ng presentation. At saka baka pagalitan ako ni sir, sabihin pa lang, nagmamagaling ako sa'yo. Sino ba nagsabi sa'yo, Aiden? Di ba ako? Oo. Alam ko kaya mo yan. Sige na. Sige po. Sir Jeboy, okay lang po ba na umpisa na natin yung presentation? Oo naman. Sir Francis, please. Nga pala sir, ito po yung presentation. Kita niyo naman, napakaganda, di ba? Sir, huwag kayong maglala dito. Hindi niyo pagsisihan. Ito? Sir Francis, parang may mali sa gawa mo eh. Paano naman ako mag-i-invest niyan kung ganyan yung ipipresent mo sa akin? Nakakadismaya. Sir, pasensya na po actually, meron pa po kaming isang presentation kung okay lang po sa'yo. Sure, sige, patingin nga ako. Miss Eden, please. Yes po. So, Mr. Cruz, ito po yung mga presentation na hinanda ko and I'm sure po na yan po yung hinahanap nyo. And ito po, makikita nyo, understandable po yan lahat. So, Exactly. Gantong presentation ang hinahanap ko. Kaya dahil dyan, mag-i-invest na ako. Talaga, Sir Jeboy? Oo naman. Okay lang ba kung pag-usapan natin sa opisina? Sure, tara po. Francis, ganyan yung presentation. Ganyan yung hinahanap ng client. Sana naman matuto ka na. Sir Jeboy, please. So Eden, talagang sumusobra ka na. Pati ba ng trabaho ko, pinapakalaman mo? Sir, magpapaliwanag po ako. Inutusan lang naman po ako ni Sir Marlon kasi alam niya pong hindi magugustuhan ng client yung trabaho niyo. Dapat Eden, sinabi mo muna sa akin yan bago mo ginawa. Nakita mo di ba? Nagmukhang tanga tuloy ako. Sir, okay lang naman po kasi nagustuhan naman po ng client yung presentation na ginawa ko eh. Yun po ang importante. Sige na, sumunod ka na doon. Wisit ka. Excuse po ma'am, pinatawag niyo daw po ako. Francis, ano to? Marami na namang kliyente yung umatras. Francis, isang taon na yung nakakaraan. Binigyan kita ng maraming chance. Pero anong ginawa mo? Hindi pa rin nag-level up yung skills mo. Ano? Kontento ka na? Hanggang ganyan lang? Pati itong company ko nadadamay. Nalulugi. Teka lang ma'am. Hindi ko na po yung kasalanan na umatras yung mga kliyente ko. Ginagawa ko naman po yung tamang trabaho ko eh. Francis, please lang. Lagi mo na lang yung sinasabi, ginagawa mo yung trabaho mo. Pero hanggang dyan lang? Hanggang dyan lang ba yung kaya mo? Bakit ako? Secretary mo dati, naging sales operation manager, at ngayon CEO na. Wala naman sanang imposible eh. Kung hindi lang ako naawa sa'yo dahil may pamilya kang sinisustentuhan, matagal na kitang tinanggal. Pero ngayon, sa nangyayari, hindi na ako makakapayag. Teka lang ma'am. Baka pwede po na isang pagkakataon pa po para ayusin ko yung trabaho ko. Tsaka ma'am, alam mo naman, marami din akong kliyente. Francis, bingi ka ba? Ito na nga oh, yung kliyente mo, umatras na. Humihingi ka pa sa akin ng isang chance? Wala na, ubos na! Kung ito lang yung magiging sanhi ng pagkalugi ng company ko, mas mabuti pa tanggalin na kita. Kaya mas mabuti pa, kunin mo na lahat ng gamit mo at umalis ka na. Umalis ka na.